Mapagpalang araw sa ating lahat mga kakoins. Nandito na naman po ang inyong lingkod na si Macoins. Yan. Para magbigay update sa presyo, kondisyon ng mga hinahanap na barya ng ating mga kolektor. So yun. Sa video ito, talakayin po natin yung barya na 2006 semi hard to find. Kung magkano ba yung price niya, composition niya, texture niya, and yung patuloy na hinahanap or binibili ng ating mga buyer. So, huwag natin masyadong pahabain, patagalin. Tara, let's go! Hello mga kakoins, mapagpalang araw sa ating lahat. So yun, bago tayo mag-start, konting update po sa ating mga subscribers. So yan po, nasa 541 na po tayo. So yan, paunti-unti medyo dumadami po siya. So goods lang yun. And konting update lang din po sa ating watch hour. So yan po. Yan. Tuloy-tuloy lang po ang paggawa natin mga video para nasa ganun dumami po yung watcher po natin. So, paki-like na lang po yung ating video kung magugustuhan nyo po, and paki-subscribe na rin po. So, yun. In this video, ating talakayin tong 2006 na sinasabi o sila na semi-hard to find. Yan. So, bakit ba siya semi-hard to find? Saan ba ito gawa? At magkano nga ba ang presyo na ito? Bare na ito. So, yan. Ipapakita po ako sa inyong litrato or mga details. So, yan. Ang composition po ni 1 piso natin is nickel-plated steel. So, yun ba? Malinaw na nakalagay dyan. Is bakal po siya. So, yun. Kaya po siya magnetic kasi bakal po siya. So, ang weight po niya is 5.3 grams. Yan. 5.35 grams. Yan. So, yung length po niya or yung pinakalaki po niya is 24 mm. So, yun. Yung thickness po niya is 1.9 mm. Yan. So, kung bibili po tayo ng capsule, kung plano nyo pong bumili ng capsule, yan. Ito po yung size niya, 24. Yan. So, yun. Nakasaad din po dyan. Yung price daw po nito is nasa 57 sa very fine condition. So, yun. Hindi naman po siya masyadong masasabi ko is nasa ano pa rin po yan. Nasa nagbebenta pa rin po yan o sa itsura ng coin. Ito po, 2006 na piso. So, ito po yung pinaka itsura po niya. So, yan po yan. Itong una kong ipapakita is medyo circulated na po siya. So, yan, mapapansin po natin, medyo may, ano po siya, yung tinatawag na frosty type. Kung tawagin yan, natatampok po natin yan sa mga video po natin, na ito po yung frosty type. So, ito po, ito po yung year niya. So, yan po. Yan. Ito po yung kanyang year. Yan po. So, ito po yun. Yan. Ito po yung year niya. So, yan. Ang bayani po natin dito is syempre si Jose Rizal. So ito po yun. So lagi po nating tatandaan pag mga ganito po ay medyo mababa po ang value nito ha. Kasi circulated na po siya. Ayan. Ito po yung obverse niya. Ayan. And reverse. Ito po yung obverse, yung harap po. And ito po yung reverse po niya is yung likod. So ito is die 2. Die 2 po ito. Ayan, 1993, Bangko Sentral. So, price na mga ganito, siguro most probably nasa 20 pesos to 30 pesos po yung ganito. So, ayan. Medyo malinaw po ha, 20 to 30 pesos po yung ganito. Pero, nasa, pag mga ganitong kondisyon, siguro mga 15 pesos pwede po. Kasi medyo burado na po yung kanyang script, mga ibang details medyo makikita niya po medyo borado na po siya. At the same time hindi na po masyadong ganong kaganda rin yung kanyang kondisyon. So bibigyan ko po kayo ng isang example na
masasabi ko na medyo solid. So, ito po, 2006 na, tinatawag po nila na Oberst Pros. Yan. Ito, wala po itong lista kay numista natin. So, yan po, Oberst Pros. Yan. Pansinin po ninyo yung kanyang pinaka harap or Oberst is frost po siya. Yan, no? Makikita po natin yung detalye, malinaw na malinaw. At makikita nyo rin po yung kanyang frost. Ayan po. Ayan, nakikita nyo naman po, gumagapang-gapang pa. So, itong mga ganitong barya, basta ganito kagaganda, pwede po natin siyang ibenta or i-post ng mga nasa 50 hanggang 70 pesos. Depende po yan sa kondisyon ni coin. Yan. So, kita nyo naman mga boss. Yung kanyang mga script, buhay na buhay, kitang-kita. At yung kanyang mga pros, kita nyo naman, oh. Napaka-solid, napakaganda pa. So, yan, oh. Kita nyo naman yung detalye ng coin. Sobrang solid pa, oh. So, yung mga ganito, yun nga po, pwede nyo po siyang ibenta ng 50 to 70 pesos. Yan. Basta ganito kagaganda. So, yun nga po, kung may mag-aalok po sa akin, ito po, medyo marami po tayo at may mga spare po tayo na magaganda. So, nandito po tayo sa portion na to para po mag-update lang po ng presyo. Na sa ganun, pag ibebenta na po natin siya sa mga group or sa mga taong pwedeng bumili sa atin, at least hindi tayo maloloko sa presyo. So, yun, no? Kita nyo naman. So, may papakita ako sa inyong coin na possible na medyo mahirap na talaga siyang hanapin. So, bakit nga ba mahirap hanapin ang coin na to? So, ito po yun. Ito po yung coin na tinutukoy ko. Yan. Ito po yung kita nyo naman ang glassy type. So, parang tinatawag na itong fruit type, kumbaga. Yan. Bakit ko ba nasabi o nasigurado na fruit type po ito? So, itong piso po na ito na 2006, kita nyo naman, oh, lumalaban sa ilaw. Oh. Napakaganda. So, itong 2006 po na ito, kung mapapansin po ninyo, wala po siyang yung katulad nitong isang coin na to na frost. Yan. Papansin nyo po ito, frosty type. Yan. Yan. Frosty type. Ito po is parang glassy type. Yan, nakikita nyo pa nga po yung aking reflection dyan sa baril na to. So, itong baril ito is matatawag ko na brilliant uncirculated na coin. Yan. So, yung mga ganitong barya, pwede nyo po siyang ibenta ng 150. Yan. 150 to 200 each. Yan. Bakit ko ba nasabi yun? Na pwede nyo siyang ibenta. Kasi hindi po kayo makakabili nito o makakahanap nito sa hunt lang. So, saan ba ito makikita? Makikita po ito dito sa mga ganito. Yan. Sakit lang po. Yan. Blister pack na 2006. Yan. Yan, o. Makikita nyo po. 2006 Brilliant Uncirculated Coin Set. O. Kita nyo naman. Ito pong set na ito ay galing mismo kay Bangko Sentral. So, yun. Lahat po ng nandyan, magmula 10 pesos, yan, hanggang 1 centimo is nandito. Coin set po siya kung tawagin. So, yan. Kikita nyo po. Yan. 1 centimo, 5 centimo, 10 centimo, 25 centimo, and 1 piso, 5 piso, and 10 peso. Ayan. So, ito po yun. Ayan. So, itong coin po na ito ay galing po doon. So, yun. Meron po tayong 2 perasong ganito. Ayan. Ito po yung isa. So, yan po yung pinaka parang balot po niya. Yun. Katulad po ng pinakita kong mga set. So, ito po yung video na yun. Yan.
yan po yung mga set na nabili ko po na naka-blister. Ito po ay tinatawag nila na blister pack. So yan po yan. Yung mga video po na yan, nandyan po yung mga blister pack. So yun. Ito po yung mga naka-blister na aking binili sa kaibigan nating kolektor. Ayan. So yan po. Makikita po ninyo. Wala po siyang kagalas-galas. Kita nyo naman. So yun. Iningatan po natin yung mabuti at nilagay natin po natin ito sa capsule. Yan. So yan, ito po. Kita nyo naman po. Napakaganda. Makikita nyo rin sa capsule ko na napaka-solid din po. Yan o. Kahit yung capsule din po natin mismo is wala po siyang gas-gas. Yan. So bumili po ako ng ganito. Nasa ganun, mas maprotektahan po natin ang ating mga coin. So yun. Yan. Kita nyo naman po. Napakaganda po niya. So yun. Update. Price sa ganito. Ulitin ko po. Nasa 150 to 200 nyo po siya pwedeng ibenta. Kung makakita po kayo ng ganito sa galing baklas, swerte nyo na po. Bilhin nyo na po yan kaagad. So buenas na po kayo sa ganyan. So ito po. Ito pong isa na yan. Ito po yung frost. Yan. Galing po ito sa ating kaibigang nagko-coins din na binili po natin. So yan. So yun lang po. Maraming salamat po sa mga nanood. At sana patuloy po tayo manood. So shout out time na po tayo. So ito na po. Yung mga pogi at magaganda po natin mga komenta. So yan po sila. Yan. Maraming salamat po ulit sa pagsuporta at walang sawang pagsuporta niyo po sa aking mga video. So thank you ng marami. So sana mas dumami pa tayo and sana yung mga kakilala po ninyo na alam niyo nagko-coin sa medyo baguhan. So yun. Paki-recommend lang po yung ating video. So yun lang po. Maraming salamat. Sa ulitin sa susunod. Paalam. Thank you.